Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung merong magtatanong sa atin na kung ano ang siyang pinakakaraniwang panalangin ng mga Katoliko, ano kaya ang magiging sagot ng nakararami? Ang pinakakaraniwang panalangin ng bawat Katoliko ay ang pag-aantanda ng krus. Sapagkat sa bawat pananalangin, sinisimula ng Katoliko ang panalangin sa pagkukrus sa kanyang katawan. Sinisimula ng panalangin sa pagtawag sa tatlong persona at iisang Diyos. Pero natitiyak ko rin na kung merong mang Guinness Book of World Records na siyang pwedeng hirangin sa pinakamabilis mag-antanda ng krus, sigurado tayong mga Pilipino ang mananalo. Anong ibig kong sabihin? Malimit ko po itong ginagawa, no? Diyan po sa may kwarto ko sa third floor, no? Lihim ko pong pinagmamasdan yung mga taong dumadaan dito sa gilid ng simbahan. At alam niyo, magkahalong tawa, no? Pagkamangha, ang nararamdaman ko pag nakakakita po ako mga parokyanong dumadaan dito sa atin, partikular na titigil dito sa ating Adoration Chapel. Anong ibig ko pong sabihin? Bigyan ko kayo ng ilang mga halimbawa. Minsan may nag-antanda ng krus, ang sabi niya, kayo ang tumawa, hindi ako ha. Yung isa naman, ang sabi niya, natatawa po kayo, pero alam nyo, minsan nakakahiya. May mga Katolikong magdadasal naman po sa may restaurant, pero parang hiyang-hiyang ipangalandakan na sila'y magdadasal bago kumain. Pero, mga minamahal ko mga kapatid, ito man ang pinakakaraniwan, ito ay nagtataglay ng isang dakilang katotohanan. Bakit? Sapagkat sa pananalangin natin, ipinapahayag natin ang isang dakilang katotohanan ng ating pananampalataya. Ang bananasang tatlo, ang tatlong persona sa iisang Diyos. Isang dakila sapagkat paanong ang isa ay naging tatlo? Paanong ang tatlo ay iisa? Kung kaya nga po ngayong umagang ito'y ating ipinagdiriwang hindi lamang upang lubos na maunawaan. Sapagkat sa katunayan, we could never really fathom, we could never really understand the mystery of the Trinity. Why? Because if we're going to try to understand this mystery, our brains will be shattered. Sasabog daw po yung ating utak kapag pinili natin itong maunawaan. It is only when we come face to face with God in heaven, it is only then we come to understand this beautiful mystery that we are celebrating. Kung kaya nga po ngayong umagang ito ang siyang hamon ng ating pagdiriwang. Hindi naman natin ito lubos na maunawaan, pero ang mga pagbasa, binibigyan tayo ng paalala paano ito lubusang maisasabuhay bilang bahagi ng ating pananampalataya. At ano ang siya mga paraan upang ating matularan ang banal na santatlo? Una, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, hindi po sila nagkukumpetensya sa isa't isa. They exist for a particular reason. They are God on its own. Anong ibig ko pong sabihin? Ang Ama, hindi anak. Sapagat ang Ama, tagapaglikha. Ang anak, hindi ang Ama. Sapagat ang anak, tagapagligtas. At ano ang banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu, hindi yung kalapati. Kundi ang banal na Espiritu, the love between the Father and the Son. The power that is being given to us
when Jesus ascended back to heaven. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, hindi pwedeng sabihin, kami, Team God the Father. Kami naman, Team God the Son. Hindi. Huwag natin pagsabungin. Huwag natin pag-awayin. Sapagat ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu, iisa na mayroon tatlong persona. Pangalawa, ang bananasan tatlo ay isang misteryo hindi lamang ng pagiging isa, kundi ang bananasan tatlo ay misteryo ng pagmamahal. There is love between the Father and the Son. Love is present between the Son and the Father. And there is love between the Holy Spirit and the Father and the Son. Kaya nga po sabi ni San Agustin, the Holy Trinity is the school of love. Sapagkat sa pamamagitan ng bananasan tatlo, lubos natin mauunawaan ano bang ibig sabihin ng pagmamahal. Kaya mga minamahal ko mga kaparokya, hindi man natin maunawaan paano ang tatlo ay iisa, pero pwede nating maintindihan ang pag-ibig sa pagitan nila. Mauunawaan ito ng mga magulang na naririto. Ang mga magulang may pag-ibig, hindi lamang dun sa asawa, hindi lamang dun sa anak, kundi ang mga magulang may pag-ibig sa buong pamilya. Hindi pwedeng sabihin ng tatay, mahal ko lang yung asawa ko, pero kakalimutan ko yung mga anak ko. Hindi. Hindi pwedeng sabihin, mahal ko lamang yung mga anak, pero kakalimutan ko na yung aking asawa. Kung kaya nga po, the Trinity is a school of love. Sapagkat sa pamamagitan ng bananasan tatlo, ating naunawaan at naramdaman. Ano bang kahulugan ng pag-ibig na ito? Naroon ang pag-ibig ng lalangin ng Diyos ang sanlibutan. Naroon ang pagmamahal na mag-alay ang Diyos anak ng kanyang sarili. Naroon ang pagmamahal na ang Banal na Espiritu patuloy na gumagabay at nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang suungin ang buhay. Kung kaya nga po, ito po yung pangalawang ibinibigay sa ating paalala. The Trinity is a school of love, wherein the Holy Trinity is teaching us not only the meaning of love, but how it is to love. Paano nga ba dapat magmahal? Sabi po ni Saint Teresa of Calcutta, love until it hurts. Magmahal hanggat nasasaktan. O magmahal kahit wala ng sakit. At ito rin po yung binibigay sa ating paalala ng bananasan tatlo. Madaling magmahal kung yung mamahalin mo, mabango. Madaling magmahal kung yung mamahalin mo, kagaya mo. Pero itinuturo sa atin ng bananasan tatlo, isang hamon magmahal kahit pa yung hindi ka ibig-ibig. Isang hamon ng pagmamahal kahit pa yung mamahalin, nakasugat at nakasakit. Kaya nga po, kung nahihiraman tayong maunawaan ng pag-ibig, tignan natin bananasan tatlo. Hindi man natin lubos na maunawaan, pero pwedeng gawin nating ehemplo. At pangatlo, the Holy Trinity is not only about being one. The Holy Trinity is not only the school of love. The Holy Trinity is a community. Kaya nga po, alam ninyo, sa kapistahang ito, atin ding pinagdiriwang ang BEC Sunday, na kung saan ang bawat batayang pamayanang Kristiyano, the basic ecclesial community, ay inlalarawan bilang ang ugnayan ng banal na santatlo. May aaminin po ako sa inyo. Alam niyo po ba na hindi naman po tungkulin ng simbahan ang magbigay ng ayuda? Alam niyo po ba yon? Sapagkat yun ay tungkulin ng pamahalaan. Hindi po tungkulin ng simbahan na magpa-free clinic. Sapagkat tungkulin po yun ng Estado. Pero kung ating titingnan, bakit ginagawa ng simbahan? Bakit patuloy na ibinibigay ng ating parokya? Sapagkat sa pag-ibig, hindi pwedeng susukatin. Sa pagmamahal, hindi pwedeng bibilangin. Ibig sabihin ba, kapag sinabi natin nagmamahal ako, hanggang dito lang yung pag-ibig ko. Kung kaya nga po dito sa ating parokya, i-flex ko lamang po sa inyo, hindi tayo mayaman. Wala pong maraming laman yung ating bangko.
Pero isinasabuhay ng ating parokya, sinisikap ng ating dambana na maramdaman ng kahit-liitang parokyano ang presensya ng Banal na Santatlo kahit pa sa pinakamalayong barangay ng ating dambana. Kaya nga po, alam nyo, yung ating mga BEC coordinators, aaminin ko po sa inyo, sobrang mahigpit ako pagdating sa pangangalap ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Malimit ko pong sinasabi doon sa ating mga coordinators, yung pagiging coordinator, hindi yan prestige of fame, na ako ang leader ng aming BEC, hindi. Kundi ang pagiging coordinator, kayo po ang siyang tulay ng pamayanan at ng simbahan upang maabot ng simbahan ang nasa pinakadulo ng barangay. Kaya alam ninyo bibigyan ko po kayo ng tip. Kapag po naramdaman ninyo yung inyong coordinator ng BEC, parang wala nang ginagawa, paalalahanan nyo sila. Sabihin nyo sa kanila, sabi ni Father, nung Holy Trinity, kayo ang mukha ng simbahan. Sabi ng iba, huwag nyo naman aawayin, baka bigla nyo naman aawayin. Paalalahanan nyo lang. Sister, sabi ni Father, bilang coordinator, ikaw ang tulay ng barangay at ng dambana. Kung titignan niyo po ako, mag-aapat na taon na po ako ngayong Nobyembre sa ating parokya. At aaminin ko po sa inyo, tumaba po ako. Parang mas masakit ho yung tawa ninyo kaysa sa pagtaba ko. Pero alam niyo, hindi po ako mahiyang aminin sa inyo ang dahilan ng pagtaba ko. Mabait ang bayan ng Diyos. Alam niyo, wala po yatang linggo na walang nagpadala ng pagkain sa akin. Marahil natatakot ang mga parokyano, baka pumayat si Father. Baka wala nang makain si Father. Pero alam niyo, sa inyong bawat kabutihan, kami mga pari, tinatapatan namin ito. Hindi lamang ng aming pagsusumikap at pagiging masipag, kundi lagi namin inaalala, kung kami tumataba sa pagkain na dala ng maraming tao, kamusta kaya yung mga parokyano namin na wala nang maisaing sapagkat wala nang laman na bigas sa loob ng tahanan? Kung kami tumataba sa napakadaming pagkain pinapadala, kamusta kaya yung mga pamilya na wala nang mapagsaluhan sa kanilang tahanan sapagkat sila'y kapos at walang-wala? Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo mayaman, pero sinisikap po natin na ang bawat nangangailangan na kaya nating abutin, mapagkakalooban ng higit na kinakailangan sa kanilang pamumuhay. Kaya alam niyo, ang motto ko po, simula nung dumating po ako sa Peña, simple lamang. Walang lalapit sa Peña na aalis ng walang dala. Walang lalapit sa simbahan na aalis na walang makukuha. Pero ikwento ko rin po sa inyo, malimit po, sasabihin ng mga tao, Father, binigyan mo na naman yan? Sabi ko, opo. Naku, Father, niloloko lang tayo niyan. Father, binigyan niya naman po yan? Sabi ko, opo. Naku, Father, tamad naman po yan. Alam nyo, lagi ko po sinasabi sa kanila, kung ang lahat ng taong lalapit sa atin, ating pagdududahan, wala tayong matutulungan. Kung ang bawat lalapit sa atin hihingi ng bigas at ng tinapay, ating pag-iisipan, wala tayong maaabutan. Kaya dito po sa Peña, i-flex ko lamang, sigurado, hindi man natin lubos na maunawaan ang Banal na Santatlo, pero pwede nating isabuhay ito. Hindi man natin nauunawaan ang dakilang misteryo ng ang isa ay tatlo at ang tatlo ay isa, pwede, pero ramdam naman natin ito sa ating simbahan at pamayanan. Kaya po mga minamahal ko mga kaparokya, hindi man natin lubos sa maunawaan ang misteryo ng Banal na Santatlo, pero ang hamon, pwede nating tularan. Hindi man natin maunawaan sapagkat sasabog ang utak natin kapag ito'y pinilit natin maintindihan, pero pwede naman natin maging pamantayan. Na ang Banal na Santatlo, larawan ng pagiging isa. Ang Banal na Santatlo, eskwelahan ng pagmamahalan. Ang Banal na Santatlo,
ay isang pamayanan na nag-iibigan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, inaaniyahan ko po kayo. Una, ang assignment ninyo, alimin, anong BEC ba kabahagi ako? Alam ninyo, minsan po pag may mga lalapit po ditong hihingi ng tulong, ang lagi kong tanong, anong BEC po kayo? Sasabihin sa akin, ay kay Chairman Gigi kami. Sabi ko, BEC po. Chairman, ginagawa kang patrona. Kaya sasabihin ko, hindi po chairman, ano pong BEC po kayo? Kaya yun po yung inyong unang assignment. Total naman, kapistahan ng Bansang Tatlo, alamin, ano bang BEC na babahagi o nakakabilang kami? Pangalawa, alamin, sino ba yung coordinator namin? Nang sa ganun po, makilala ninyo upang inyong malapitan kapag may kapitbahay na nangangailangan ng tulong ng simbahan. At makikiusap po ako sa inyo, wala po sana tayong kaparokya na dadanas na walang maisaing, hindi lamang dahil walang bigas. Walang maisasaing sapagkat walang kapitbahay na nagmalasakit sa kanilang pangangailangan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, ito ang hamon ng ating pagdiriwang. Ang Banal Sang Tatlo, uwaran sa ating pagiging isa. Ang Banal Sang Tatlo, ang eskwelahan ng pagmamahalan. At ang Banal Sang Tatlo, isang pamayanan ng nag-iibigan. Hindi man natin maunawaan, pero pwede nating tularan. Amen.